Hello guys, welcome back to our channel. Ayan, so guys, for today's episode is PMS po tayo sa ating Yamaha Fasio. Ito po yung first ever na PMS natin sa ating Yamaha Fasio. Within a span of 6 months. Ayan. So 6 months natin siyang ginamit. Ngayon pa lang tayo makakapag first PMS. So tayo lang po yung magpi-PMS neto. At hindi na natin dadalhin doon sa dealer. Papakita ko sa inyo kung paano tayo mag change oil ito, at saka palit din ng gear oil. Ayan, kasi ito ay available sa ating shop kasi meron tayong maliit na shop. Ayan, so ito, paninda din natin to. At ito yung mga magandang paninda natin sa shop, guys. Ayan, itong yung ating advanced na scooter. So ito yung semi-synthetic na maganda sa scooter. Ayan, AX7. So meron siyang grade na ayan, 10W40. Ayan, semi-synthetic premium engine oil. Ito yung sa Shell. Meron din tayong mga ibang binibentang magandang engine oil din sa mga scooters. And then ito yung Yamalube. Ayan, so meron din ako dun na yung Kobe, pero ito lang yung gagamitin ko na lang. So yung Yamalube. Ayan, kasi nga Yamaha. Yamaha itong ano. Ayan, balik tayo sa motor, guys. Ayan, so ang tinakbo pa lang ng ating motor ay nasa 200 mahigit. Hindi pa siya umabot ng even 500. Upon checking sa ating Y-Connect, kasi meron tong Y-Connect itong ating Fasio. Ayan, papakita ko sa inyo yung Y-Connect. Tanggalin mo na. Yan, buksan natin itong hindi yung kanyang Y-Connect. Ayan. So yan yung Y-Connect. So kapag yan, in-on natin itong motor. Yan, so makikita natin dito, up. So nakakonect na to yung ating cellphone. Yan, tingin nyo dyan sa gilid. Ayan, yan yung itsura ng application ng Y-Connect. Ayan, as you can see, meron siyang naka-indicate siya na need for maintenance or change oil na yung ating motor. So ito yung tinakbo ng ating motor. So nasa almost 250 kilometers. So na halos mga lahati ng 500 kilometers. So yan, kailangan ko na siyang palitan kasi yun yung advice ng motor kung sa kuan pa ba sa sasakyan yung ini-scan. Ayan, so nakikita doon kung kahit yung sa dashboard ng sasakyan makikita nyo doon na due for maintenance na yung motor. So ito yung yan, ito yung lagayan ng oil. So madali lang naman siya tanggalin. Tapos dun sa ilalim meron dong drain plug para maalis yung kanyang existing oil. Ito pa kasi yung pinakaunang oil na nanggaling pa sa factory. So yan, yan yung tatanggalin natin. Maybe siguro yung kulay nito is makikita natin kung malinis pa ba or marumi na. Pero yan, kailangan na talaga siyang palitan kasi yun yung naka indicate sa maintenance ng ating Y-Connect. Ayan, so dito naman sa gilid, dito naman yung sa kanyang gear oil. Ayan, ito naman yung lagyanan. Anyways, madali naman siyang lagyan kasi yun yung gear oil natin. Meron siyang patusok. And then dito naman tatanggalin yung gear oil ito. Tatanggalin lang to siya. Tapos kusang tutulo na yung gear oil dyan. So papakita natin mamaya sa inyo kung ano yung proseso, kung paano siya magpapalit ng gear oil tsaka yung change oil. Ayan, so depende, check na rin natin to yung kanyang air filter mamaya. Bubuksan natin at try nating linisan. Pagpag lang yan, okay na. Kasi nasa 200 kilometers pa kasi tinakbo ng motor natin. Hindi ko na dinala sa kasa kasi hindi naman siya heavy talaga na na PMS na gagawin kasi 200 kilometer pa lang tinakbo eh. So yan, sa loob ng 6 months ito yung tinakbo niya. Ayan, so talagang hindi nagagamit yung motor na talagang
nagagamit lang kasi itong motor namin guys is sa pagka hatid sundo sa mga bata sa eskwelahan. Napakalapit lang ng eskwelahan, hindi umabot ng 1 kilometro. At saka yung pagka pumupunta ako sa shop, ito yung ginagamit ko pag may customer. Ayan, napakababa pa ng kilometrahe. So yun guys, at abangan nyo yung video natin kung paano magka PMS sa ating Yamaha Fasio. Simulan natin. So bali guys, ito yung mga tools na kailangan nyo lang i-prepare para sa PMS ng inyong motor. Bali dito guys, nilagyan ko siya ng microfiber towel. Yan, so bago ko siya tinanggal para hindi masira yung plastic cap ng oil cap ng motor. So bali yan yung oil ng motor. Medyo maitim na siya ng konti. Yan, kumuha ko ng papel. Tsaka ipapahid ko dyan yung yung oil ng motor para makita natin kung malinaw pa ba o medyo madumi na. Ayan, so medyo madumi na siya guys. Ayan, so may makikita tayong parang itim, so kailangan na talaga siyang palitan. Ayan nga pala yung drain plug sa ilalim. So kumuha tayo ng lalagyan para sa used oil na paglalagyan natin. Ayan, so kahit anong pang lalagyan, ito yung kasi yung sa ice cream. Ayan, so ito yung paglalagyan natin ng oil, used oil. Bali ayan guys, meron tayong number 12 na wrench para pangtanggal sa kanyang drain plug. Ayan, so bali kumuha ako ng tubo kasi medyo matigas siyang tanggalin yung drain plug. Kasi nga kauna-unahang change oil pa ito so medyo matigas pa yung kanyang drain plug matanggalin. So ang ginawa ko nito guys, bali pinush ko siya ng konti para gumalaw yung drain plug. Pero yung pagtanggal nito guys ay bali pa pull o pahila. Baka kasi mamaya guys magkabaliktad yung pagtanggal nyo ng drain plug. Baka mapiyak yung ilalim ng makina. So malaking problema yun guys. So bali dito guys, tinuwad-tuwad ko ng konti yung motor para yung mga konting natitirang oil dun sa makina is matanggal talaga. So bali ito yung oil niya guys. So ayan, yung talagang factory oil, galing pa talaga sa casa. Kahit 200 mahigit pa lang yung tinakbo niya guys, no? Pero maitim na yung oil kasi umabot ng 6 months na to
So, alright guys, so ito yung kanyang drain plug. Ayan, so pakita natin sa camera. Ayan, meron siyang drain plug washer. So, kailangan nating linisan to guys. Ayan. Actually, yung drain plug nito guys, yung drain plug washer nga pala, pinapalitan to. Advisable talaga siyang palitan. Pero ito guys, okay pa naman kasi yung drain plug niya, yung drain plug washer. Ayan, so hindi pa kasi siya yuping-yupi. Pinapalitan to guys kapag yung talagang yuping-yupi na siya, kasi possibility is mag-leak yung oil sa ilalim. So ayan, so ang ginawa natin is nilinisan natin or pinunasan natin ng maigi yung drain plug tsaka yung washer. Alright, so balik tayo sa drain plug guys. Ayan, so pang paghigpit nito naman is yung patulak or papush. Ayan, so kanina yung pagtanggal ng drain plug ay pull or pahila. Ngayon naman is papush. So guys, bali ito yung engine oil stick or cap. Ayan, so isahan na siya. Ang ginawa natin is pinunasan natin, so talagang nilinisan natin yung engine oil stick or cap. Ayan, bago natin ibalik. Pero guys, medyo nakakatuwa. Kasi nga meron tayong ginawang DIY. Ayan, so ito yung placards ng mga makukulit kong anak. So bali, hindi na kasi ito nagagamit eh. So ginawa nating imbudo. Ayan, so ito yung engine oil guys. Ayan, binubuksan na natin. So ilalagay na natin ito yung engine oil niya. Ayan, so ibabalik na natin yung kanyang engine oil cap o yung stick. Ayan. So sa paghugot nito guys, lagyan nyo ng tawag nito microfiber towel. Okay, kahit anong mga pamunas, kasi gagamit tayo ng plies nito guys para pang pahigpit. Ayan, so nilagyan ko siya ng microfiber towel, tapos yung plies. Ayan, so para pagpahigpit. Alright. Okay, so next in line, yung kanya namang gear oil. So ito yung kanyang gear oil guys. Yamal Lube yung gagamitin natin. Ayan. So Thailand pa talaga yung nakasulat. So yun yung kanyang gear oil cap sa bandang itaas. Ayan. So gagamitan, as usual, gagamit na naman tayo ng
fiber towel o kahit anong mga tuwalya guys o pamunas. Kasi ito para hindi magasgas or masira yung kanyang cup kasi gagamit tayo ng solid na yung plies. Yan. So tapat natin ng konti yan, para makakaroon tayo ng correct view. Ayan. So nilagyan natin yung camera sa ground. So ito yan. Okay. So madali na siyang pihitin. Okay guys, so ito as usual talagang dapat nyong linisin yung cap. Ayan. So meron siyang ano guys, yung o-ring. So lilinisin nyo rin yung o-ring nya. Ayan. So ayan yung o-ring at saka yung gear oil cap. Alright, so yung pinaglagyan nyo kanina ng used oil, yun din yung gagamitin nyo para sa gear oil, yung paglalagyan nyo ng gear oil. So ayan, so tatanggalin na natin yung drain plug ng gear oil which is nasa ilalim sa may bandang rear brake. Ayan, so as you can see, ayan, so meron tayong talagang correct viewing na ngayon. So ang pagkatanggal ng ganyang drain plug guys is ito ay pa counterclockwise. So parang pa itaas. Ayan, counterclockwise. Right, so yan, tanggal na. Bali nga pala guys, yung pinagamitan natin na wrench dun sa may drain plug ng engine oil, same size lang sila ng drain plug ng gear oil, size number 12. Bali ito naman guys ay tinagilid ko yung motor. Ayan. So para talagang totally ma-drain lahat-lahat yung existing na gear oil dun sa kanyang gear. Ayan. So talagang pinatulo pa natin guys. Ayan. So bali ito yung kanyang gear oil guys. So ayan. So medyo malinis pa naman siya ng konti. Ayan. Hindi naman talaga siya kailangan palitan pa. Pero ang ginawa ko talaga pinalitan ko na. So pinagsabay ko na siya sa change oil para sa next na PMS natin. So ganun din yung proseso. Pagsasabay natin yung dalawa. So bali ito naman guys, dinabalik na natin yung drain plug ng kanyang gear oil. Ito naman is clockwise naman yung paikot ng pagkakapit ng drain plug. Ayan. So ang paghigpit nito guys, wag masyadong higpitan kasi baka mabiyak yung yung sa may gear. Ayan so konting higpit lang. Aluminum kasi yan guys madali siyang mabiyak. Yan, konting higpit lang yan. Alright, yan. Okay. Yeah. Then yan. So higpitan natin na konti. Yan, medyo malikot yung yung wrench na ginamit natin. Hindi magkasya ng ayan. Tatanggal kasi siya. Yan, okay na. Alright. Alright guys, so ito na yung kanyang gear oil. Akala ko nagagamit yung kanyang parang embudo, hindi pala. So ayan. So dandahan lang sa pagkalalagay ng gear oil. Ayan. Alright, so konti lang naman yung gear oil niya guys. So dandahan lang sa paglagay.
Alright guys, so huwag nyo kalimutan ni balik yung kanyang, yan yung o-ring, yung parang rubber. Ayan. So kailangan siyang ibalik para hindi mag-leak. Ayan. Plastic lang kasi ito yung kanyang ano eh, cover. So lalagyan nyo uli ng ano yan, ng microfiber towel. Ayan, para hindi masira yung plastic cap nya. Ayan. So sa paghihigpit. Ngayon naman guys, yung pinaka last part ng ating PMS is yung lilinisan natin yung air filter ng ating Yamaha Fasio. Ayan, so kailangan nyo lang ng screwdriver kasi may mga screws to na kailangan nating tanggalin para matanggal yung air filter box. Ito na yung air filter box niya guys, pati na rin yung air filter. So ayan yung air filter niya, ayan. Ayan. So isang buong ganyan guys pag magpapalit kayo ng air filter. Ayan. As you can see, talagang napakalinis pa yung air filter, oh. Ayan, oh. So konti lang yung parang nangitim doon lang banda sa may ibang bandang ilalim. Ayan. So ang ginawa natin is pinunasan lang natin yung buong yung air filter, ayan, yung sa may black portion. Yan. Tapos pinagpag natin ng konti. Wala kasi tayong ano eh, yung tawag nito, yung compressor, yung parang yung hangin. Yung sana maganda pang ano. Pwede din naman kahit vacuum guys, pwede rin. Pero ito okay na tong yung ano, pagpagin nyo lang ng pamunas o kaya yung microfiber towel. Ayan. Kasi mapapagpag lang naman yung alikabok niyan. As you can see, linis pa ng kanyang air filter, oh. Ayan, oh. Green na green pa. Alright, so pati na rin yung ano guys, huwag nyo kalimutan na linisin yung kanyang box. Ayan, malikabok yan. Malikabok yung loob niyan guys. So ayan, dapat malinis tayo dito, lalong lalo sa ganito guys, yung sa kanyang air filter nya. Ayan, sa may box din. Kasi ito yung ano eh, usually na dinadaanan talaga ng hangin papunta dun sa kanyang throttle body, yung sa makina. Ayan, oh, ang dumi, oh. Ayan, marami pa, oh. Ayan. So medyo may mga alikabok. So mas malaking problema kapag yung throttle body na yung kailangan linisan. So kakalasin talaga yun guys. At medyo malaki-laki yung bayad nun sa mekaniko. Ayan, so para maiwasan natin nun, tayo na rin magkusang maglinis ng kanyang air filter box. Kada change oil natin, ayan, yung ginawa natin, change oil, nag-change tayo ng gear oil, sabay na rin natin dito sa kanyang air filter box, pati yung air filter, yung kailangan palitan, so palitan nyo na guys, huwag nyo nang pabutin pang mangitim. So talaga para mas malinis yung palagi yung ating motor, yung sa makina, yung sa loob. Pati nga rin pala dito guys, huwag nyo kalimutan na punasan yung yan, yung sa may kanyang CVT. Actually yun, ano, yung portion na yan, bali sa air filter pa rin yan eh. Yan yung ano, bali yung papasok na dun sa may kanyang throttle body. Ayan, so talagang dapat malinis dyan guys, kasi malinis na hangin yung pumapasok dyan. Ayan, so kailangan yung punasan. Ayan. Huwag nyo punasan ng basa. Yung ano lang, ito yung
towel. Ayan, so meron ding parang foam, ayan, nangingitim na yung foam niya. Ito naman isa papunta sa kanyang CVT. Ayan. So punasan nyo dyan banda para malinis. Okay, so ito naman guys is ibabalik na natin yung kanyang air filter box. So nandun na rin yung kanyang air filter. So same procedure din naman guys kung paano natin tanggalin yung air filter, ganun din naman yung pagkakabit nito. Ayan guys, so bali sa may bandang kaliwa, as you can see, ayan yung application ng Y-Connect. So, ang gagawin natin is magre-reset tayo. So, i-reset natin yung kanyang yung sa PMS, ayan yung sa may pula. Ayan, so meron nakalagay na reset, press nyo lang. Tapos okay, wag yung update total mileage. Kung gusto niyo i-update yung total mileage, ayan okay lang. Pero ito okay na. Ayan, so magre-reflect na dyan yung kilometrahe at saka kung anong date na ginawa nyo yung PMS. So yan, mag-a-update na naman yan kung kailan naman yung next na PMS na gagawin nyo dito sa inyong Yamaha Fasio. Okay guys, so this time is test drive natin yung motor. Ayan, so napansin ko sa motor guys is napaka-smooth niya ng paanda rin tsaka patakbuhin. Yung under niya napaka-smooth na. Saka di sa tulad ng dati na parang merong dragging. Yun pala pag hindi tayo nag-change oil, parang meron siyang konting dragging. Pero iba yung dragging ng sa flyball guys Parang medyo hindi talaga pino yung kanyang under. Ito, napaka-smooth na. Napaka-pino na ng under niya. Ayan, so nasa loob lang naman kami ng subdivision guys. So okay lang kahit medyo hindi nag-helmet. Test drive lang naman. Saka mahina lang yung takbo natin kasi medyo maraming mga bata din kasi dito na naglalaro sa daan. So ayun po guys, maraming salamat po sa panonood. I hope na sana po may natutunan kayo sa timpong vlog na ito kung paano mag PMS ng inyong Yamaha Fasio. Thank you for watching and have a nice day. Ride safe palagi.